kung kilala ang Palawan sa Malampaya gas field dahil sa likas na yamang mineral nito. Sa Cebu naman ay may yamang langis na aabot sa 27 million barrels ng oil naman ang tinatayang nasa ilalim ng lupa ng Alegria, Cebu. Ibig sabihin ba nito, hindi maapektuhan ng krisis ng langis ang Pilipinas? Pero kung ganyan karami ang langis ng Cebu, bakit parang wala pa ring pinagbago ang Pilipinas? Sa video na ito, alamin natin kung bakit naging sentro ng atensyon noon ang Barangay Montpeler sa Alegria, Cebu dahil sa balitang may langis sa ilalim ng lupa. Inaasahang magdadala ito ng mga trabaho, progreso at pagbabago sa bayan nila. Noong 2018, opisyal na sinimulan ang oil production dito at itinuring pa itong kauna-unahang onshore oil production sa Pilipinas. Personal pang pinuntahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Alegria para pangunahan ang ceremonial opening. Bot pasabot, dato na ang Alegria. Kay sa mobalhin ako nga rin. Kaya mo gana ang negosyo. Sa loob ng 3 hanggang 5 taon, nakapag-extract ito ng 180 barrels kada araw na ginamit naman na panglokal lang hanggang sa naging tahimik, wala nang masyadong balita. Noong 2023, natigil ang operasyon nito. Sa pagsusuri ng kontraktor na China International Mining Petroleum Company Limited kasama ang Department of Energy ng Pilipinas, ay nasa 27 million barrels ang estimate ng kabuuang langis sa ilalim ng lupa. Pero hindi lahat ay makukuha. Tinatayang nasa 3.35 million barrels lamang ang recoverable dito. 12% lang ng kabuuan. 180 hanggang 200 bariles lang ang naipoproduce nito araw-araw. Samantala ang Pilipinas nagko-consume ng 300,000 na bariles araw-araw. Ibig sabihin parang isang patak lang ng tubig sa gitna ng isang malaking dagat. Ganon kaliit na langis ang kontribusyon ng Alegria. Nadiskubre din dito ang 9.42 billion cubic feet na natural gas reserves. At ang pwede ma-recover dito ay 6.6 na bilyong cubic feet natural gas. Kaya bakit 3.35 million na bariles lang ang pwedeng makuha na langis? Ano ang pumipigil dito? Dahil maliit lang ang oil field na ito, hindi practical gumamit ng advanced na teknolohiya at higit sa lahat, hindi lahat ng langis sa ilalim ay kayang i-extract. Karamihan sa mga oil fields may halong tubig o kaya'y mahirap galawin ang langis at kapag nangyari yan, mas nagiging komplikado at mahal ang extraction. Mas mahal pa ang magagastos kaysa sa kikitain. Isa pang problema, kulang ang infrastructure sa lugar. Wala pang malaking refinery at kailangan pang i-process ang langis bago magamit. Para mapalawak ang operasyon, kailangan ng malaking investment. Pero kung maliit lang ang makukuhang langis, hindi sulit ang gastos. At dahil dito, mahalaga rin ang permits, kontrata at ang papasok na investor. Dahil kapag nagkaroon ng delay o problema sa operasyon, natitigil ang buong proyekto. Kaya kahit may 27 milyong bariles, hindi pa rin bumababa ang presyo ng gasolina. Wala pa ring pagbabago, wala pa ring dagdag na malawak na trabaho para sa mga lokal. May plano sana noon na gumawa o mag-drill ng mas maraming balon para mataasan sana ang produksyon ng hanggang 1,000 bariles sa loob ng isang araw. Pero biglang natigil dahil pandemic. Kasabay nito, nagkaroon ng issue sa operasyon nito at hindi agad na-resolba. Nagka-problema din ito sa kontrata at nagkaroon financial delays hanggang na-terminate ang project. Ang Alegria ay isang patunay. May langis ang Pilipinas pero hindi kasing laki ng sa Middle East. Hindi tayo kulang sa resources, kulang tayo sa dami ng langis o natural gas na talagang kayang makuha at ibenta gamit ang kasalukuyang teknolohiya at sa presyong sulit sa merkado. Ang Alegria oil field ay hindi tuluyang sarado. Bagamat limitado ang reserves at maraming naging problema, may posibilidad pa rin na bumalik ang operasyon kung may bagong investor at malinaw na partnership sa gobyerno. At kung nagustuhan mo ang aking video, ay isubscribe mo na ang aking channel para updated ka pag may bago akong upload.